plano talaga lumaban. Nag-idolize na siguro ako, nag-admire ako ng mga fighters. Ang history niyan, nag-sign in lang ako for tribal brawl pagdating ko dito sa Manila. Kasi yung time na yun, nagtatrabaho ako sa call center. So puyat lagi, pero nag-try pa rin ako kahit 3 days notice lang o wala sa timbang babaan. Lumaban pa rin ako ng amateur hanggang parang gusto ko, minsan kasi pag ang fighter gusto nang huminto pero gusto mo talaga yung laro, patuloy ka pa rin dun kahit nasasaktan ka. Pamilya kami ng mga abogado mama, papa, nalaman na lang nila wala na silang magagawa May mga kaibigan kasi akong nanonood, nag-upload ng video. So, ayun, biglang nag-text, biglang nag-comment, ano to, ganyan. So, in-explain ko na lang. Uso yun dati, biglaan. Kung fighter ka, pag ganyan, 2 araw, 1 araw, labang kabin, okay. Nag-muay thai ako. Nagsimula ako kay Sir Ramonito Pabroa. Nag-muay thai ako. Tapos nung nag-wrestling ako, wala talaga akong kaalam-alam sa wrestling. After ilang months lang, nag-gold rin ako. Ngayon, dito ako sa Elordo, nagbaboxing ako. Katulad dito, syempre maraming tutulong sa'yo, may mga makakarol ka. Anytime pumunta ka dito, may tutulong sa'yo. So, mas okay ngayon kasi at least mas makaka-prepare ako. Wala nang reason, diba? Kuha ako ng coach for wrestling. And end up, dumating yung si Coach Carlo, dumating siya dito sa gym with Arvin. And then, doon na kami nag-start kasi pinaspar ako agad kay Arvin. Nagulat ako dun sa skills ni Arvin. Sabi ko, sino tong tao na to? Ba't sobrang galing na? Sabi ko gano'n. And then I asked si Coach Carlo, na wrestling coach, I asked kung sino siya. And then, sinabi na sa akin ni Coach Carlo na he's professional fighter siya from PXC and URCC veteran na siya. Pag nagtuturo siya, seryoso. Kailangan seryoso din yung tinuturuan. Huwag yung parang laro-laro lang. Si Coach Arvin, good po siya na trainer talaga. Tinuturuan kami na maayos. At yung kung ano talaga ang dapat namin gawin. Saka yung disiplina talaga sa sarili. Binigyan niya ako ng yung techniques. Tapos yung lakas ng loob. Si Alvin, mabait. Totoong tao, magalang, at saka magaling na fighter, matibay, matapang. Okay lang din, magaling na fighter, mabait din kasama, saka may respeto rin sa mga kasama. Sa mga tinuturuan ko ng MMA, maganda nga mas maganda, kasi sinasabay ko sila sa training ko, di mas masaya. Naro-roll ko sila, nasasabay ko sila sa mga ginagawa ko, sa mga ano ko. So, hindi lang ako nag-iisa. Diba? So, mas enjoy pag marami. Doon lang naman uhugot ng lakas Siyempre, pag maraming naniniwala sa'yo na kaya mo, diba, gagalingan mo. Siyempre, lahat naman gusto mag-champion Pero kung hindi man ako mag-champion, at least maturo ko sa iba, like na ginagawa ko, yung mga kailangan nilang matutunan, makashare ako, katulad sa lugar namin, sa probinsya namin. Kami ni Isaiah kasi sparring partner kami tapos teammate pa kami dati. Magbarkada kami, magkakilala kami, nagbe-message kami sa Facebook. So, kung sino na lang manalo, magaling siya sa boxing, matangkad, 6'2", 6'2", 6'1". Kasi si Isaiah, number 1 contender sa PXC Kilala natin yun, natalo lang siya sa championship. Kahit saan kami magpunta, okay lang. Gusto ko makipagbasagan sa kanya Yun naman ang maganda gawin. Siguro, more on takedown defense lang ako. Hindi naman siya tumi-takedown, so hindi ko rin siya iti-takedown, makiki-stand up ako sa kanya. Totoong MMA fighter, kapag katapos ng laban, mabasagan ka man ng mukha o ano dyan, pagdating sa labas, kaibigan pa rin. 1FC or UFC, pwede. Kung mabibigyan ako ng chance, which is hinihingi naman namin ngayon, sana, diba? Kung makakalaban ako dyan, papakita ko yung lahat talaga. Siyempre, may ano ang Pilipino na hindi tumatakbo Kung gusto nila makipagpalitan sa akin, mas maganda. Ano, kailangan ko ba mag-ingat sa baka ibigay. Hindi, dream fight. Dream fight. Yung idol ko, si Shinya Aoki. Yun nga
sana lang, at least, di ba? Gusto ko yung grappling niya. Sobrang top rated, sobrang maganda. Kasi kahit saan yung style niya, iba talaga. Pinanganak daw na halimaw yun. Di ba? Black belt judo, black belt jiu-jitsu. Magaling sa strike. Iba talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatalo sa 1FC. Yung mga baguhan, mag-train kayo ng hard. Kasi kung hindi kayo mag-train hard, kung may bisyo kayo o kaya umiikot kayo gabi-gabi ng mga bar na huwag na lang kayo mag-MMA. Kasi sobrang hirap mag-MMA, sobrang sakit. Discipline. Discipline. Kung paano mo kontrolin yung galit mo, hindi ka na magiging kakaw-gulo. Parang alam mo na yung lugaran mo lang. Yung Elorde Tandang Sora, magagaling yung boxing nila, which is masyadong importante sa MMA. Tapos may magaling tayo ng mga circuit training, mga magpapalakas ng katawan, ganyan. Kompleto naman siya eh. May wrestling, may jiu-jitsu. Kompleto siya. Pati wala ka nang wala ka nang hahanapin pa. Sa July 25 sa Fontana, Clark, me against Isaiah Ortiz. Yan. Sana manood kayo. Maganda yun.